Hello, what's up, this Codman back again for another video. Ang pag-usap natin today is Tacos Stats actually. So lately, sunod-sunod yung comments So may mga nagtatanong, anong app po yung FPS and temperature meter? Anong app gamit para makita ang FPS niya? FPS po, paano gamit? FPS, paano meter ginagamit? So iba-ibang video po yan ha. Iba-ibang video, nagtatanong FPS meter yan, idol, blah blah blah. So you get it, ang dami, puro mga FPS ang tinatanong, FPS test. Kung curious sila about sa FPS kung ano ginagamit ko, pero na-feature ko na yan actually sa video na to last, July 1. Feature ko na siya dito, for some reason siguro hindi pa nila napapanood, mga baguhan lang siguro sila dito sa channel. So this time, solo video na talaga niya tungkol lang dyan kung paano gamitin ng FPS meter sa pagtetest ng smartphone nyo. Okay? So, unang-una kailangan may wireless debugging kasi dun yung mabilis. Although pwede sa PC, pero mas mahaba yung steps and hassle. So, i-recommend ko lang to sa mga may wireless debugging sa kanilang smartphone. Teka, ano ba pinagsasabi ko na tungkol sa FPS meter? Ito sa video na yan, makikita nyo, sa taas nakikita nyo yung FPS meter na yan. Yan, pwede mag-monitor ng battery temperature, pwede siya mag-monitor ng CPU usage or power na nagagamit, and of course, FPS meter, ipag-monitor niya kung ilang FPS meter yan, okay? Papakita ko lang sa inyo kung talaga maasahan yan or accurate yung FPS meter niya kasi i-compare natin sa mga built-in na meron tayo sa smartphone na mismo na FPS counter or FPS meter, okay? So, una sa lahat, of course, again, kung hindi nyo proper, mas maganda rito, mas marami ang tips and tricks na tinuro ako rito sa video na to. Iwan ko yung link dito sa video description in case na interesado rin kayo. Pero kailangan nyo, siyempre, dito is since Tacos Stats lang at Shizuku, okay? So, si Shizuku po is free po yan sa Google Play Store, okay? Free po yan si Shizuku. Yan. So, install niya, free po yan. Si Tacos Stats ang hindi free, actually. Pwede nyo siyang gamitin for the first 5 minutes. First 5 minutes per day ng free, pero after nun, may bayad na siya. Ang bayad yata nyo is around 250 to 300 pesos. Yes, may kamahalan po si Tacos Stats. So, hindi po siya advisable sa mga, hindi, syempre, hindi kayo willing gumastos or hindi nyo afford, hindi pwede. Pero, actually, meron din naman modded version nito sa Google, pero bawal ko kasi yun i-promote dito. So, kayo na maghanap sa Google, hanapin nyo lang yung modded version nito para makuha nyo yung free na talaga walang bayad. But, dito na tayo sa tutorial. So, unang gagawin natin is, of course, i-open natin for the first time si Shizuku. Alright? So, kapag may wireless debugging ang smartphone nyo, makikita nyo to. Pag wala, diretso na kayo agad dito kasi by PC na lang or routed ang paraan nyo pag walang wireless debugging ang smartphone nyo. Pero pag meron, makikita nyo to, itong start via wireless debugging na method. So, unang gagawin natin, click muna natin tong pairing. So, ihingiin niya yung notification na i-turn on mo. Siyempre, ito-turn on mo yan kasi importante yan. Naka-turn on siya ngayon. Pag nakasanayan nyo na to, 2 to 3 minutes, tapos na kayo eh. Pero since tutorial to, step by step, expect nyo mahaba-haba itong video na to. Pagbalik nyo, developer options agad. Since nakita nyo, naka-off ang developer options kasi ino-off natin yan, gawa ni Gcash. Gagawin nyo lang to kapag hindi nyo muna gagamitin si Gcash saglit. Okay? Paano mag-on ng developer options? Punta po kayo sa build number. So, for information, hanapin nyo yung build number or version number ng OS. So, dito, build number na lang. So, ito po yan. Okay? Iba-iba po. Basta hanapin nyo po yan. Usually, nasa about phone po yan. About phone or about page. Something like that sa inyong Android settings. So, akin, hinanap ko siya rito sa about phone. Then, punta tayo dito sa software information. Tapos, build number. Ayun. So, ang gagawin natin, tap 7 times. Yun, developer option na. So, hanapin natin ngayon kung nasa na developer option. Usually, nalalagay yun dito sa pinakailalim. Ayun, sa ilalim nga. Or minsan, nakalagay sa general management or kagaya rito sa Lenovo, nakalagay ang developer options sa general settings. Ayun, ang developer options. Nasa general settings. So, iba, hanapin nyo na lang. Makikita nyo rin yan. Itong gamit ko is Samsung. So, ito yung sa Samsung na way. So, developer options. Mayroon na tayong wireless debugging. Ayun, wireless debugging. So, turn on natin yan. Allow always. Lalo kapag sa sariling wifi naman kayo nakakonect, allow always na lang lagi. Okay? Sariling wifi nyo naman yan. Pero pagka hindi nyo wifi ang gagamitin nyo, huwag nyo i-always allow. Okay? Ngayon, wifi ko, always allow. Okay. Ngayon, balik tayo kay Shizuku. Para naman sa mga Xiaomi account, bago nyo ma-activate ang Shizuku, kailangan nyo muna pumunta sa developer options, tapos enable nyo to, and then this one, USB debugging security settings, okay? So dito, para ma-activate nyo to, kailangan may Xiaomi account kayo syempre, kasi ganito kahigpit si Xiaomi.
So sa mga Xiaomi, Poco, Redmi, kailangan activate nyo muna to para mapagana nyo si Shizuku at saka, si Shizuku basically. Si Shizuku lang naman ang kailangan eh. Pag gumana na si Shizuku, gagana na rin naman si Taco Stats. So yan, hintayin nyo lang yan, countdown, and then another, dami accept mode. So yun, again for Xiaomi users, may extra kayo na kailangan na i-activate. So turn on na natin. Developer options ulit. Wireless debugging, pasok tayo. And then pair device with pairing code. Yun. Lalabas dapat sa notification. Ayun, lumabas. Kasi kanina itinurn on natin ang notification ni Shizuku, di ba? So ngayon nasa notification na siya. Enter pairing code 494266. Okay. So again, 494266. Send. Yun. You can start Shizuku service now. So balik tayo ngayon kay Shizuku. Is not running, di ba? Click natin yung start niya. Kanina pairing, then ngayon start. Pagka ganyan, yan, ito bug niya to eh. Hindi kasi perfect si Shizuku. So, pagka ganyan, lumabas. Oh, di ba inano ko na sa USB debugging? Uulitin mo lang. Punta ka ulit sa developer options, click mo lang yan. Pagbalik mo rito, wireless debugging, on and off mo. Off, on. Oh, balik ka ulit doon. Oh, di ba? I-on off mo lang yung wireless debugging kapag hindi niya agad na-detect na naka-activate na pala dapat siya. So, ngayon, Shizuku is running. See? Yun. So, kung running na, pwede mo na siyang iwan. Actually, pwede mo na siyang tanggalin eh, kung gusto mo. Next is, punta na tayo ngayon kay Taco Stats. Ayun, Taco Stats. Ayun. So, ito si Taco Stats sa akin is bayad na. Binayaran ko na to. Again, may bayad to, 250 to 300 pesos, something like that. Hindi ko na masyadong tanda, basta around that, 250 to 300 pesos. Pero pwede kayo maghanap sa Google Chrome, hanap kayo ng modded APK na lang na bayad na. But if you are willing, like kunwari, trabaho mo talaga mag-check ng mga APS like YouTuber or something, I would recommend na bayaran mo na lang ng full para legit. Pero kung one time lang naman gagamitin, siguro hanapin mo na lang yung modded version sa Google Chrome. Search mo. Bawal po kasi dito, so hindi ko ilalagay po yung link dito ng ganon. Kasi bawal po kay YouTube yun mag-promote ng piracy na APK. Okay? So, ngayon, click natin yung start. Allow all the time. Ayun. So, nakikita nyo, nag-start na siya mag-show doon. Ang gagawin ko, punta tayo sa customize. Okay, under overlay, customize. Tanggalin ko yung layer name kasi ayoko nung may mahabang nakasulat. Tanggalin natin yung gusto ko lang makita yung FPS sa CPU. Okay? So, pwede nyo pong dagdagan yan. Teka, para makita nyo na mas malinaw, adjust ko lang yung style and text size. And text size. Yan, para nakikita nyo na mas malaki. Ayan, nakita mas malaki na. So, balik tayo sa taas. Pwede nyo po i-customize yung size niya para nakikita nyo na mas malaki. Pwede nyo ilagay nyo yung CPU frequency, kaso ang dami. Ganyan. So, off natin yan. Ayoko na ganyan masyadong kumakain ng screen. CPU temperature, pwede rin nyo i-activate. Yan, 29 degrees Celsius. Battery temperature, meron din tayo. Yun. 28 degrees Celsius. Okay? Meron din GPU temperature pero excess na yan. Hindi na natin lalagay yung GPU temperature na yan. Off na lang natin. But again, pwede nyo dagdagan. Pwede nyo checkan. Pero para sa akin, and para siguro recommend ko na lang din sa inyo, tanggalin nyo itong CPU temperature. Itong tatlo lang ang importante dyan. CPU, kung ilang utilization ang ginagamit, ilang percentage ng CPU, ilang percent din ng battery temperature, at FPS. Okay? Once na nakaset na yan, okay na. Pwede nyo na kayo maglaro ng games. Naka-overlay na yan dyan. Try natin isang game about Clash Royale para mabilis lang. As you can see, nagbibilang na siya kung ilang FPS. 59, 60 FPS. So, pag naglalaro tayo, actually, basta may movement, yan, nagbabago, nakikita niya, na-detect niya. Try natin. Yan, papakita ko lang ito sa inyo saglit. Yan, nakikita niyo yung utilization ng CPU. Umabot siya ng 70 kanina. Yan, pwede natin dyan ngayong i-adjust para magpasa sa 60 graphics. Set natin sa extreme. Try natin maglaro saglit. So, yun. Again, like I said, kapag kasanay na kayo, madali na yan. Ito, sample. Mabilis na lang yan kung gusto kung ano na kayo. Pagka natutunan nyo na kung paano gawin. So, notification, tuloy-tuloy tayo. Pairing, developer options. Punta tayo sa wireless debugging. On natin yan. Of course, allow, pair device, enter code, 823877. Okay, supposedly meron dito tayo ngayon. Balik tayo. Is it running? Not running pa rin. So, babalik tayo ulit doon. On and off lang natin si wireless debugging. On, off. Yun, tapos balik. Start. Yun. So, ganoon lang po kabilis. Pagka kay Shizuku ngayon, lipat tayo kay Taco Stats. Siyempre, dahil naka-activate na natin, i-start na lang natin yan. All the time. And then, yun. Customize. See, wala pa nga yata 3 minutes yun. 2 minutes lang. Tapos na tayo. Tanggalin natin yung layer name. Tapos, palaki natin yung size. Yun. Size. Iyan. Okay na yan. And then, of course, the battery temperature. Yun. So,
kapag nag-try tayo ngayon sa game. Yo! So, gaano ka-accurate si Taco Stats? Check natin dito, 29, 30 FPS. Ito po yung built-in ni Lenovo Legion na FPS monitor. Okay? And then, ito naman yung Taco Stats. So, gaano siya ka-accurate? Makikita natin. Papakita ko sa inyo. Sagad natin ito sa 120 FPS Extreme. Yung, try natin. Okay? Abang-abangan nyo yan. So, hindi nagkakali. 29.9, 30 FPS naman dito sa kay Lenovo Legion mismo na meter. 100, nag-120 siya. Nag-180 naman to. 119, 118. 18.9, 19.9, 120. So, halos pareho, hindi sila nagkakalayo. Kung meron mang discrepancy, siguro mga around 3 to 5% na discrepancy, but most of the time, halos pareho lang. 120, 114.9, 119.9, 129, so on and so forth. Yan, pwede nyo na monitor. Halos hindi po siya lumalayo sa actual. Bumaba siya, bumaba. Actually, mas mabilis pa nga mag-react to eh. Kung mapapansin nyo, mas nauna to na bumaba, tapos saka pa lang ito bababa. So, mas kung tutusin, para mas accurate pa siya rito kay Lenovo Legion na mismong built-in na FPS meter. Mas mabilis yung kanyang detection. Okay, saka nakikita natin yung point. Ito wala eh. 119.9. Anyway, pero papa-observe ko sa inyo. Observe nyo maigi kung gaano ka lapit or gaano kalayo, kung aliman doon ang mangyari, gaano kalapit or gaano kalayo yung pagkakaiba ng actual sa ni Legion at saka ni Taco Stats. Kung meron man delay, mga around 1 to 2 seconds delay lang. Mauna to or mahuhuli to, something like that. Dito lang para makita nyo ng buo. Yan. Yung bilog na lang yung bantayan nyo. Napakaliit lang po ng difference ng dalawa. 109, nadi-delay ng konting-konti si Taco Stat. Like I said, mga around 3 to 5% discrepancy. Worse na siguro yung 10% na pagkakaiba, yung difference nila. So, kung kinukwestiyon accurate ba si Taco Stats, malaki na improvement niya mula nung inano ko siya eh. Finiture ko siya 6 months ago. Malaki na yung improvement niya, yung accuracy niya mas maganda na kaysa sa dati pala. Mas maganda na yung accuracy niya. So, mas naasahan na siya. So, kung tatanungin, kung kukwestiyonin niyo yung accuracy niya, konting-konti lang po ang difference sa actual na pinapakita ng built-in na mga FPS meter. Tatry din natin sa GPU watch ni Samsung kung ganoon din siya ka-accurate kay Samsung. Of course, para mas maganda, marami tayong comparison na i-test para makikita nyo na kung talagang worth it ba talagang gamitin si Taco Stats pang sukat ng FPS or pang monitor ng FPS ng games sa smartphone nyo. Okay? Iba talaga ang laro pag pag what you call this, pag mataas ang FPS, iba yung smoothness eh. Observe lang. As you can see, hindi sila nagkakalayo. 120, 119.9. So, may discrepancy at best 5 to 10%. Yung pinaka-worst na 10% na differences. Pero most of the time, halos parehos lang talaga sila. Kung FPS lang naman ang pag-uusapan. So, accuracy, maganda naman ang accuracy po ni Taco Stats. Another test for accuracy naman, try natin si Wildlife Extreme kung tutugma siya sa lumalabas dito. Okay? Since meron tong sariling built-in na FPS para matest yung graphics ng smartphone natin or ng Android phone natin. So, papakita ko lang sa inyo kung gaano siya kalapit. Hindi siya lumalayo sa actual na nangyayari kay 3D Mark. FPS, kita nyo ba? Ito yung FPS. FPS. So, halos pareho sila. FPS 7.8, 7.8, 8.5, 8.3, 8.3, 8.2. So, in terms of accuracy, kahit si 3D Mark, pareho sila. 7.5, 8.1, 7.9. Yan, tingnan nyo na yung laro ng FPS nila. Yan. Pakita ko sa inyo mas malapit. Pareho halos sila. Okay? Almost 99% na accurate yung kanilang pareho yung nilalabas nilang FPS counter. So that's 3D Mark po. That's 3D Mark. 7.4, 7.8, 7.8, 8.5, 8.4, 8.3. So, in terms of accuracy, ang laki na ng improvement niya ni Taco Stats. Mas maganda na po ang kanya accuracy pagdating sa FPS monitoring and counter. Last na to, try naman natin sa GPU watch mismo ni Samsung. Okay, lipat tayo doon. Ngayon, try naman natin. This is a Samsung again. Samsung, try natin naman yung GPU watch niya. Ko-compare din natin kay Taco Stats. GPU watch, nakikita rin sa kanya. Developer options, GPU watch. Hanapin natin lang ha. Ito, GPU watch. Yan. Lahat ng Samsung may ganyan. So, GPU watch on natin. Nakikita nyo ba? GPU watch 3130. So, yan mismo i-FPS ni Samsung sa GPU watch niya. So, try natin lang kung magano siya para makita nyo yung fluctuation ng FPS.
30, 30, 30, 29, 30, 31, 60, makikita din siya ng 60, 50. So may konting differences or delay yung si Taco Stats, pero makikita natin halos hindi naman sila nagkakalayo, di ba? At you can see hindi sila nagkakalayo. 59, 58, 61. So yes, pagdating sa GPU watch naman, accuracy, mga 1 point ang difference nila. So, as you see, pare-pareho 60, 61, 1 point ang difference lang nila pagdating sa FPS monitor. So, for the question of accuracy, good si Taco Stats. Not perfect, of course. It's not a perfect FPS monitor, pero siya na yung pinakamalapit sa accuracy, pinakamalapit na result na talagang maaasahan natin. So, yes, sa mga kumu-question sa FPS monitor ni Taco Stats, na po yung proof kung gaano siya kalapit sa real time talaga na monitoring ng FPS meter. And again, applicable po ito or compatible po ito sa lahat ng may wireless debugging. Okay, actually lahat naman ng Android pwede siyang compatible. Kaso wireless debugging kasi yung pinakamabilis na paraan through si Zuko. Okay? The rest gagamit ka ng PC or ng ODG, mas mahaba, mas ma-hassle. Pero kung meron ka ng wireless debugging, which is kapag Android 12 pataas na ang smartphone mo, malamang mayroong wireless debugging ang smartphone mo. So magagawa mo to within 2 minutes, 3 minutes at best. Tapos na agad, setup la. Yun nga lang, tandaan nyo lang lagi na may bayad po si Taco Stats. One time mo lang naman po babayaran yun. Once na nabayaran mo na, sa'yo na yun forever. Basta doon lang siya sa nakaregister sa Gmail na ginamit mo. So again, huwag nyo iwawala yung Gmail nyo na ginamit nyo para makabayad, para bilhin or para i-purchase si Taco Stats. Otherwise, mawawala yung premium access nyo sa kay Taco Stats. Okay? Actually, marami pa siyang feature dito. Kapag inopen nyo si Taco Stats, meron po kayo dito mga record. Kung gusto nyo siyang i-ikaw ng record. Okay? Kung pipili ka rito nga lang ng apps na gusto mong i-record yung performance. Like kunwari, si Black, si Clash Royale, testing natin. Testing lang po ito para makita nyo lang. Yun, pagka inopen natin yung game na yun, supposedly, i-record niya kung ano yung huling yung performance na binigay ng game na yun. So like this one, pakita ko lang sa inyo para may na tayong record doon. Mabilis lang to, pakita ko lang saglit. Ay! So, check na natin yung record, kung meron ng record. So, view record. So, yun. So, Black is nag-average siya ng 57 FPS. Yan, 99, blah blah blah. Hindi ko na maintindihan itong part na to. Total frame, 3,000 lahat ang nakakonsumo na frame. Average frame rate na frame time, 16.7 millisecond. Yan. May ganyan po si Taco Stats. So, kung gusto niyo siyang gamitin, kung nag-tech review po kayo, gaming review para sa mga smartphone, pwede nyo po magagamit ito. Actually, ginagamit na rin to lately ni Poltech TV. So, yun. Nakita niya nga dun sa luma kong video yung pinakita ko sa inyo kanina. Nakita niya dun kung paano. So, yun. Yun yung ginagamit niya ni Poltech TV. So, yun. Taco Stats, FPS meter. I hope na naging helpful sa inyo or something. Iwan ko yung mga links sa video description. Hanggang doon lang. This is Scott Man. I'll talk to you again soon.